No, it's not. Eh di pag sinabi mong nagagandahan ka sa akin, ibig sabihin ba nun crush mo na ako? Syempre hindi ganun no. You're so annoying. Nauna na siyang lumakad kay Batas dahil naiinis siya sa panunukso nito sa kanya. Yeah, nagagandahan ako sa'yo. Napalunok siya sa sinabi ni Batas. Parang tumalon kasi ang kanyang puso dahil sa sinabi nito. Buong buhay niya maraming mga tao at mga lalaki ang nagsasabi sa kanya na maganda siya sa iba't ibang lengguwahe pa. Ngunit bakit itong impacto lamang na ito ang nagpatalo ng ganoon sa kanyang puso? Napatigil tuloy siya sa paglalakad at hinarap ito. Nagsisi siya sa pagharap dito dahil mas lalo itong gumugwapo dahil hinahangin ang buhok nito habang nakangiti sa kanya. Maganda talaga ako, no? Muli siyang tumalikod upang itago ang pamumula ng kanyang pisngi. You know what that means, right? Muli siyang napalunok at napataas ang kanyang kilay. Ibig ba sabihin nito i-crush siya nito? Dahil sinabihan siya nito na nagagandahan ito sa kanya? Ngunit binaliwala na lang niya iyon. Akala ko ba gutom ka na? Let's go na nga. Tumawa lang si Batas at sinabayan na siya nitong maglakad. Hindi na tuloy niya ito kinakausap habang naglalakad sila dahil sa panunukso nito sa kanya. Walking distance lang mula sa kanyang apartment ang palengke kaya naman hindi na ginamit ni Batas ang kabayo nito. Pagpasok nila sa palengke ay naamoy agad na si Lina ang masangsang na amoy ng lugar. Marami din mga tao ang namimili doon. First time mo? Tanong ni Batas sa kanya. Yeah, ganito ba talaga kabaho dito? Mahinang sabi niya kay Batas nang makapasok na sila sa loob ng palengke. Masasanay ka din. Anong gusto mong ulam? Nag-isip muna siya ng gusto niyang kainin. Garlic pepper steak and I want mashed potato. Sagot niya at lalo tuloy siyang nagutom. Sosyal. Sige, dahil dyan, mag-iisda na lang tayo ngayon. Nakangiting sabi ni Batas sa kanya. Ay, bakit tinanong mo pa ako kung isda naman palang uulamin natin? Gusto lang kitang asarin. Mas gumaganda ka kasi kapag umiikot yung mga mata mo. Namula tuloy ang kanyang pisngi dahil sa hirit nitong iyon. Napalingon-lingon tuloy siya sa mga mamimili dahil baka narinig ng mga ito ang sinabi ni Batas. Inirapan na lang niya ito. Sinundan niya si Batas at tuminto ito sa tindahan ng mga isda. Seryoso nga itong mag-uulam sila ng isda. Sir Batas, kumusta? Bati sa kanila ng matandang tendera ng isda habang napapatingin rin ito sa kanya. Marahil nagtataka ang tendera kung bakit siya nakasuot ng black leather jacket with jersey short at pink na medyas at tsinelas. She's so baduy right now. Kung makikita siguro siya ng mga personal fashion designer niya, pagtatawanan siya ng mga ito. Ngayon lang siya nagsuot ng ganitong damit dahil wala naman siyang choice. Hey Manang Belen, eto okay naman po ako. Pabili po ng 4 na piraso ng bangus. Magalang na sabi ni Batas. Sino yung magandang binibining kasama mo, Sir Batas? Tanong ni Manang Belen habang nililinis dito ang isdang bangus. Siya po si Selena. Kaibigan niya po ako. Hello po, I'm Selena. Pakilala niya sa kanyang sarili. Baka kasi sabihin ni Batas na katulong siya nito kaya inunahan na niya ang bruho. Ganun ba? Nice to meet you, magandang binibini. Ngayon lang ako nakakita ng kasing ganda mo dito sa baryo namin, iha. Papuri sa kanya ni Manang Belen kaya naman napangiti siya ng matamis na ngiti. Thanks po. Magkano po, Manang Belen? Tanong ni Batas kay Manang Belen nang iaabot na dito ang 4 na pirasong bangus na inilagay nito sa loob ng plastic. 150 pesos lang, Sir Batas. What? No way! Bakit ang mura po ng tinda nyo? Malulugi po kayo niyan. Sabi ni Selena kay Manang Belen kaya nagkatingin na naman si Batas at Manang dahil sa kanyang sinabi. Naku, hindi iha. Ganoon talaga ang presyo. No po, it's not fair. Ang hirap-hirap ng trabaho nyo dito sa stinky market tapos ibebenta nyo po ng mura ang mga paninda nyo. Napangiwi naman si Manang Belen dahil sa kanyang reaksyon. Celine, it's okay. Ganito talaga ang price. No, Batas. Give her 2,000 pesos. At least, make it 500 pesos each bangus, no? You're so kuripot, Batas. Can't you see how much she's working hard? Napakamot na lang si Batas sa kilay nito dahil sa kanyang sinasabi. Naku iha, hindi maaari. So sobra naman ang ibabayad nyo. I think I'm gonna cry here kung hindi mo babayaran ng 2,000 pesos sa mga fish, Batas. Nagbabanta na ang luha sa kanyang mga mata habang nakatingin siya kay Batas. Naawa kasi si Selena sa tindera ng isda.
Mukhang pagod na ito. Ang dumi-dumi pa ng suot nitong damit at apron. Mukhang matanda na rin ito kaya naman naawa talaga siya sa matanda. Napakamura naman kasi ng tinda nito. Samantalang sa mga exclusive restaurant ay nasa halagang 5,000 pesos pataas ang presyo ng isang isdang kaperanggot. It's so unfair. Napangiti na lang si Batas habang ibinibigay nito ang 2,000 kay Manang Belen. Naku Sir Batas, hindi ko ito matatanggap. Manang Belen, hayaan mo na. Sinangyasan nito ni Batas na tanggapin na nito ang 2,000 pesos. Parang maiiyak naman ito sa tuwa. Naku, maraming salamat po sir at ma'am. Napakabait naman mo pala ng kasama mo sir. Pwede po bang payakap ma'am? Napalabi si Selena dahil umiiyak ang babaeng tindera ng bangus. Why are you crying, Manang? I'm gonna cry too. Unti-unti na ngang pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Mula yun sa kanyang puso. Lumapit ang tindera ng isda sa kanya at niyakap siya nito. Napakalaking tulong nito, ma'am. Maraming salamat po. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Manang habang yakap siya nito. Niyakap niya rin ito dahil naawa siya kay Manang Belen. Dapat nga po nasa bahay na lang kayo at nagpapahinga because you're so old na, Manang. Pinunasan ni Selena ang kanyang luha. Samantalang napatulala naman si Batas dahil sa nakita nitong ibang side ng kanyang pagkatao. Napapalunok ito habang nakatingin sa kanya, habang yakap niya si Manang Belen. Hindi ko naman po yun maaaring gawin ma'am dahil marami pang umaasa sa akin. Don't worry Manang, I will come back here. I will not forget you. Salamat po ma'am, pagpalain ka ng Diyos. Maya-maya pa'y kumalas na sa pagyakap si Manang Belen sa kanya. Naku, sorry ma'am, nadumihan ko ang damit mo. No worries, marunong na ako maglaba ngayon Manang. Nakangiting sagot niya. Napangiti din si Batas dahil sa kanyang naging ugali. Hindi niya napansin na kanina pa ito namamangha sa ipinapakita niyang kabutihan ng kanyang loob. Baliwala naman iyon sa kanya dahil talagang ganoon naman talaga ang ugali niya. Nagpaalam na sila kay Manang Belen at nagpatuloy sa paglakad sa loob ng palengke. Mukhang maghihirap ako kapag ikaw ang kasama kong mamalengke. Napapangiting sabi ni Batas sa kanya nang makalayo na sila kay Manang Belen. Don't worry, babayaran ko lahat yan. Basta turuan mo lang ako ng mga dapat kong matutunan. Actually, ako ang naturuan mo ngayong araw. Seryosong sabi ni Batas sa kanya. Ha? Anong itinuro ko sa'yo? Nagtatakang tanong niya kay Batas ngunit hindi niya maintindihan kung bakit kinakabahan siya. Tinuruan mo akong maging crush ka lalo. Kumindat pa si Batas sa kanya kaya napatulon-tuloy ang kanyang puso at bumilis ang tibok ng puso niya na parabang tinatambol iyon. Pakaramdam niya na wala ang lahat ng mga tao sa loob ng palengke at silang dalawa lamang ni Batas ang naiwan doon. Palakas ng palakas ang tibok ng kanyang puso dahil sa pagkakatitig ni Batas sa kanya. Nag-iwas agad siya ng tingin kay Batas. Whatever. Nagmadali na tuloy siyang lumayo kay Batas dahil gustong-gusto talaga nitong asarin siya. Nakita niya kasing napangisi ito. Ngunit aaminin niya, nakaramdam siya ng kakaibang kilig na ngayon pa lang niya naranasan. Masarap iyon at nakakakiliti. Pakaramdam tuloy niya ay nagiging crush na din niya ang mokong na ito. Kahit si Adrian ay hindi pa iyon ay ipaparamdam sa kanya kahit isang beses. It feels magical. Ngayon lang niya naranasang maramdaman na mawala ang mga tao sa paligid dahil sa tindi ng kilig na kanyang naranasan. My God, huminga siya ng malalim. No way, hindi siya pwede magkaroon ng crush sa antipatikong ito. Mukha pa naman playboy ang mokong. Iginala ni Selena ang kanyang paningin sa loob ng bahay ni Batas. Dito sila dumiretso pagkatapos nilang mamalengke. Malaki iyon kumpara sa kanyang apartment. Mukhang pang mayaman din ang bahay nito kahit napakasimple lamang, mukha iyong rest house. Nag-iisa lamang iyon at walang kapitbahay sa paligid kundi mga puno lamang. Mayaman ka pala? Nagtatakang tanong niya kay Batas dahil nahalata niyang mamahalin ng mga kagamitan sa loob ng bahay nito. Sakto lang. Sagot naman ito sa kanya bago ito lumakad papunta sa kusina. Magandang interior design ng bahay nito. Black and white lamang at mga marbles ang makikitang kulay sa loob. Ang ganda pala ng bahay mo. Bakit dun mo pa ako dinala sa apartment? Reklamo niya na maisip niya ang kanyang tinutulugan na apartment. Isa lang ang kwarto ng bahay ko. Ayoko nga makatabi ang isang stranger. Baka ma-rape mo ako eh. Biro ni Batas sa kanya habang inilalabas nito sa plastic bag ang mga napamili nila.
Napaikot tuloy ang kanyang mga mata dahil sa pagiging antipatiko nito. Siya pa talaga pag-iisipan nitong gagawa ng masama. Iyo, asip naman gusto ko rin, no? So, mag-isa ka lang dito? Tanong pa niya habang naglalakad siya sa kabuuan ng kusina nito na para bang kinikilatis niya ang bawat gamit doon. Mukhang mamahalin talaga ang mga gamit doon. Mga babasagin at gawa sa mamahalin na materyales iyon. Yeah? Wala ka pang asawa? Taas kilay niyang tanong habang patuloy siya sa pagkalikot ng mga gamit at mga drawers doon. Maayos ang mga kutsara at tinidor na nakalagay sa drawers. May mga kutsilyo din doon na iba't ibang size. May mga baking tools din doon na maayos na nakalagay sa mga drawers. Halos lahat ay kulay itim. Mukhang pinasadya pa talaga ang bahay na iyon. Gusto mong malaman kung may asawa na ako? Nakangiting tanong ni Batas sa kanya habang hinuhugasan nito ang isda. Feeling na naman. Tinatanong ko lang, I'm single and ready to be yours. Shut up, Batas! Ew! Nag-iwas siya ng tingin kay Batas dahil sa panunukso nito sa kanya. Tumawa naman ito habang naguhugas pa rin ito ng isda. Mukhang sanay na sanay ito sa mga gawaing bahay kaya naman napapabilib siya nito. Naalala niyo tuloy ang mga kuya niya. Marunong din ang mga ito sa gawaing bahay. Kaya nga sinisisi niya ang sarili niya kung bakit ba napakatamad niya noon. Bakit hindi niya sinubukang gawin ang mga gawaing bahay? Come here, tuturuan kita ng maglinis ng isda. Napangiwi siya dahil amoy pa lang ng isda ay nalalansahan na siya. Pero lumapit pa din siya kay Batas. Tinitingnan niya kung paano nito hugasan ng isda. Oh no, hindi ko ata kayang hawakan ng balat ng fish. You'll get used to it. Kaya subukan mo na ngayon. Biglang inabot ni Batas sa kanya isang isdang bangus kaya napatili tuloy siya. Muntik na kasing dumikit sa kanyang mukha ang isda. Mukhang sinadya talaga iyong gawin ni Batas upang asarin siya. Ay! You're so bad, Batas! Reklamo niya. Natawa ito sa kanyang naging reaksyon. Parang isda lang, natatakot ka na? Nalakasan na lang niya ang kanyang loob upang hawakan iyon. Ngunit napatili siyang muli dahil madulas pala ang balat ng isda kaya naman nabitawan niya iyon at nalaglag sa sahig. My gosh, why it's so madulas? Lalong natawa si Batas sa kaartehan niya. Mukhang aliw na aliw ito sa pagiging maarte niya. Nagpapasalamat na lang nga siya dahil hindi ito naiinis sa kaartehan niya. Malamang isda yun eh. Pulutin mo na. Utos ni Batas sa kanya. No, hindi ko na yan kayang hawakan. Paano ka matututo na maging mabuting asawa? Paalala nito sa kanya kung bakit siya nandoon. Dahil iyon sa kanyang misyon na matutunan ang mga bagay-bagay. Ay, fine. Napabuntong hininga siya sa inis. Muli niyang nalakasan ang kanyang loob upang pulutin ang malaking isda. You can do this, self. Oh Lord. Nanginginig ang kanyang kamay habang dahan-dahan niyang pinupulot ang isda sa sahig. Nakamasid lang si Batas sa kanya at tila nag-e-enjoy itong panoorin siya sa kanyang ginagawa. Gosh, I can't. Please, ikaw nang pumulot, Batas. Tumayo siyang muli dahil hindi niya makayanang hawakang muli ang isda. Napag-iisi si Batas dahil doon. Ikaw na, kaya mo yan. Paano ka matututo? It's so kadiri dahil madulas yung body ng isda. Please, ikaw na munang pumulot, Batas. Please. Ikaw na. Pangaasar pa din ni Batas sa kanya. Tuwang-tuwa ito sa stress niyang magandang mukha ngayon. Pinagpapawisan na din pala ang kanyang noo dahil sa pressure na kanyang nararamdaman. Ngunit naisip niyang may punto si Batas. Kung hindi niya pa susubukan ngayon ay baka hindi talaga siya matuto. Huminga siya ng malalim at nilakasan niya ang kanyang loob. Fine, kaya ko to. Pagpapalakas niya ng kanyang loob, muli siyang yumukod upang pulutin ang kawawang isda sa sahig. Nais niyang mapatili muli ng pulutin niya iyon. Naramdaman niya kasi agad ang madulas na balat ng isda. Ngunit iniis lang niya ang nakakadiring pakiramdam na iyon at dahan-dahan niyang pinulot ang isda. Dali-dali niyang inilagay ang isda sa lababo upang mahugasan. Halos ibatunan niya ito sa sobrang pandidiri niya. Napangiti naman si Batas dahil sa kanyang ginawa. My gosh, I did it! Napulot ko siya! Masayang sambit niya nang makahinga siya ng maluwag. Napapapalakpak pa nga siya sa tuwa. Akala mo naman kung anong achievement ang kanyang nagawa ngunit para sa kagaya niyang anak mayaman at first time makahawak ng hilaw na isda ay malaking bagay na iyon para sa kanya. Habang tumatagal, lalo kang gumaganda sa paningin ko. Wala sa sariling sambit ni Batas.
habang nakatingin ito sa kanya. Nakatitig pala ito sa kanyang magandang mukha. Kumabog tuloy muli ang kanyang puso sa hindi niya maipaliwanag na pagtibok nito. Don't say mga ganyang lines to me. Baka maniwala ako sa'yo. Inirapan niya ito at nag-iwas siya ng tingin kay Batas. Ano namang masama kung maniwala ka? No way. Ayoko nga. Ayoko nga maging biktima ng playboy na katulad mo. Muli niya itong inirapan. Really? Paano mo naman nasabing playboy ako? Muli nito ipinagpatuloy ang paglilinis ng isda. Because you are. Tingnan mo nga mga lines na ginagamit mo sa akin. Pa-fall masyado. So you mean, napafall ka sa akin? Nanlaki ang kanyang mata dahil sa tanong ni Batas sa kanya. No way! Never! Pangiti-ngiti na lang si Batas dahil nagkanda ikot-ikot na naman ang kanyang mga mata. Hugasan mo na yan. Pa-never ka pa dyan. Pag nahalkan kita dyan, baka hindi mo na ako pakawalan. Napalunok siya dahil sa sinabi ni Batas at agad siyang napatingin sa mga labi nito. Mapupula iyon at mukhang masarap ngang humalik. Lalo na't palagi itong fresh breath. Sa tingin ni Selena, magaling itong makipaghalikan. Don't stare at me. Baka halikan kita, sige ka. Pangaasar ni Batas sa kanya nang mapansin nito ang ginawa niyang pagtingin sa labi nito. Ew! Iniisip ko palang nasusuka na ako. Palusod niya bago niya ginaya ang ginagawa nito sa paghugas sa isda. Imbes tuloy mandiri siya sa isda ay okupado ng mga sinabi ni Batas ang isip niya. Ano ba tong iluluto natin? Pag-iiba na lang ni Selena ng topic dahil ayaw na niyang isipin kung ano nga bang pakiramdam ng halik nito. Isda! Pilosopong sagot ni Batas sa kanya. Muli niya tuloy itong tinignan ng masamang tingin dahil kahit kailan hindi niya na ito talaga nakausap ng maayos. Alam kong isda, no? Magulat ako pag naging chicken to. Natatawang sabi niya. Yung 2 bangus, gawin natin sinigang na bangus. Yung 2 natitira naman gawin na lang natin pritong bangus dahil may kamatis at bagoong ako sa usawan dyan. Oh my, I don't eat bagoong. It smells mabaho, di ba? Hindi mo pa natitikman ng bagoong? Tikman mo mamaya, masarap yun. Napalunok siya dahil ang nasa isip niya ay ang mga labi nito. Oo, hindi niya pa natitikman ang mga labi nito. Mukhang masarap nga eh. Shut up, Salt. You're so kadiri, Celine. Kailan ka pa nagkaganyan? Pagalit niya sa kanyang sarili habang hinuhugasan niya ang isda. Hiwain na natin yan. Pinaliguan mo na ng todo yung isda eh. Inagaw na ni Batas sa kanya ang isdang hinuhugasan niya. Nasagi nito ang kanyang kamay nang kunin nito ang isda kaya naman napalunok siyang muli dahil para siyang nakuryente nang mapadikit ang balat nito sa kanyang balat. May kakaiba siyang naramdaman. Agad siyang lumayo kay Batas dahil sa kuryenteng naramdaman niya. Why? Wala. Sige, hiwain mo na yan. Hihiwain natin para matuto ka. Kumuha ito ng kutsilyo sa drawer at ibinigay sa kanya. Halika dito. Kahit kinakabahan siya at malakas sa tibok ng kanyang puso ay nagpanggap na lang si Selena na normal lang ang kanyang nararamdaman ngayon upang huwag iyong mapansin ng antipatikong lalaking ito. Baka kasi isipin na naman ito na crush niya ito. Well, konti siguro dahil nagagwapuhan naman talaga siya sa impaktong ito. Lumapit siya dito. Paano ba hihiwain? Naputol ang pagtatanong niya nang pumwesto si Batas sa likuran niya upang tulungan siya sa paghiwa ng isda. Parang nanigas ang buong katawan niya at napigil ang paghinga niya dahil sa pagkakadikit ng kanilang katawan. Lalo na nang hawakan ni Batas sa magkabila niyang kamay upang turuan siya kung paano hiwain ng maayos ang isda. Pakiramdam niya nanginginig ang buong katawan niya dahil sa pagkakalapit ng kanilang katawan. Ng kanyang katawan sa batigas nitong pangangatawan. Mas matangkad ito kaysa sa kanya kaya bahagya pa itong yumuko sa gilid ng kanyang leeg. Ganito. Mahina lang ang boses ni Batas kaya mas lalo tuloy nagwala ang kanyang puso. Kailangan ba talagang ganito pa nito ituro ang paghiwa sa isda? Ngunit nagtataka si Selena sa kanyang sarili. Dahil hinayaan niya lang itong gawin iyon hanggang sa mahiwa na nila ang 3 isda at 1 isda na lang ang hihiwain nila. Gustong gusto niya ang posisyon nilang dalawa habang sabay nilang hinihiwa ang mga isda. Pareho silang hindi nagsasalita habang hinihiwa nila ang isda. Napakagatlabi siya nang maramdaman niyang inaamoy ni Batas ang gilid ng kanyang leeg. Napadampi pa nga ang tuktok ng ilong nito sa leeg niya kaya mas lalo tuloy siyang napakagatlabi. Nakakakiliti ang sensasyong iyon. Huwag mo akong amuyin. Mabaho na ata ako. Sinabi ko bang mabango ka?
Pangaasar ni Batas sa kanya kaya kumulo tuloy ang kanyang dugo at biglang naglaho ang masarap na pakiramdam na kanyang unti-unting nararamdaman. Pasimple niya itong siniko sa tiyan nito kaya napalayo ito sa kanya. Puwisit ka talaga. Tatawa-tawa lang ito ngunit napansin niyang namumula din ang pisngi nito at hindi makatingin sa kanya ng diretso. Nahihiya ba ito? Bilisan mo nang hiwain yan, nagugutom na ako. Utos pa ni Batas sa kanya bago ito lumakad papunta sa malaking refrigerator. Nagbukas ito ng isang Coke in can at diretsyong ininom agad iyon na para bang uhaw na uhaw ito. Kahit ilang beses na nagpaikot-ikot si Selena sa kanyang higaan ay hindi pa rin siya dalawin ng antok. Nahihirapan siyang makatulog dahil kanina pa sumasagi sa kanyang isipan si Batas. Buong araw niya itong nakasama ngayong araw na ito. Marami itong naituro sa kanya mula sa paglalaba at pagluluto. Ngunit kahit buong araw na niya itong kasama ay para bang napakabilis ng oras. Pakiramdam niya ay nabitin pa siya sa mga itinuro nito. Napatalukbong siya ng kumot sa kanyang mukha dahil hindi siya makatulog. Nakakainis naman oh. I can't sleep because of that monkey. Napaupo tuloy siya sa kanyang higaan dahil hindi talaga siya makatulog. Iniisip niya kung bakit ba niya ito iniisip. Ay, iniisip ko lang siya dahil first time kong makabanding na isang buong araw ang isang tao. Kaya nasanay lang siguro ako. Oo, tama. Nasanay lang ako kaya nagkakaganito ako. My gosh. Pilit niyang kinukumbinsa ang kanyang sarili na wala siyang ibang dahilan kung bakit ba ito kanina pa naglalaro sa isipan niya. Mag-aalas 2 na ng madaling araw at hindi pa rin siya makatulog. Imbis na isipin niya ang kanyang pamilya na nagdadalamhati ngayon sa kalukuhang ginagawa niya, ay hindi niya iyon iniisip. Bagkus, mas iniisip niya pa ang antipatikong lalaking iyon. Gosh, imposible namang crush ko na siya. My God, ang bilis naman. Of course, hindi ako magkakagusto sa isang taong kakakilala ko pa lang, no? Pagkausap niya sa kanyang sarili dahil naninibago siya sa kanyang nararamdaman. Maaari pang magkagusto ang isang tao ng ganoon kabilis. 2 araw pa lang silang magkasama. Nagkagusto siya kay Adrian sa loob ng 2 taon. 2 taon bago niya ito nagustuhan. Bago na-develop ang feelings niya kay Adrian ay wala naman siyang nararamdaman noon dito. Ngunit ngayon bakit 2 araw pa lang ay ginugulo na ni Batas ang kanyang isip. Yun ang hindi niya matanggap. Hindi siya yung tipo ng babae na madaling ma-fall. Ngunit bakit madalis nakakalusot ang impacto na iyon? Buwisit talaga yung lalaking yun. Di tuloy ako makatulog. My God, mababawasan ang ganda ko nito eh. Hinilot-hilot na si Lena ang kanyang sariling ulo bago muling mahiga sa kutson. Pinipigilan niyang mapangiti dahil naaalala na naman niya nangyari kanina habang nagluluto siya ng isda. Napapatili si Selena na magtalsika ng mantika sa kanya habang piniprito niya ang isdang bangus. Kung hindi naging maagap si Batas ay baka nagkanda paso-paso na ang kanyang braso at mukha. Mabuti na lang hinapit agad ni Batas ang kanyang bewang upang ilayo siya sa tumatalsik na mantika. Mabilis ang naging pagkilos nito kaya nailayo agad siya nito. Napalunok siya dahil parang nakayakap na ito sa kanya habang hawak-hawak nito ang kanyang bewang. Natalsikan ka ba? Nag-aalalang tanong nito. Halos mamula naman ang buong mukha niya sa pagkagulat sa ginawa ni Batas. Masarap pala itong mangyakap dahil may kakaibang kiliting hatid ang kamay nito sa bandang bewang niya. Ew! Get off me! Medyo itinulak niya ito dahil naaswa siya sa kanilang posisyon. Natatakot din siya na baka masarapan siya sa pagyayakapan nila at hanap-hanapin niya pa iyon. Ang arte, ikaw nang ang tinutulungan ko eh. Napapangiti na lang si Batas dahil nahalata nito ang pag-iwas niya. Bakit naman kasi ako pa ang pinagprito mo? Alam mo naman palang tumatalsik yung isda eh. Tumawa lang si Batas bago nito tinakpan ang piniprito niyang isdang bangus. Para masanay ka agad. Sa susunod na may lulutuin ka, hindi ka na matatakot dahil nasa level 10 agad ang unang prinito mo. Wisit ka talaga, Batas. Tinalukuran niya ito sa sobrang inis niya. Naging maayos naman ang pagkain nila kanina at tinuruan din siya nito kung paano magluto ng sinigang na isda. Madali lang pala iyon kaya natatandaan agad niya. Masarap ang naging tanghalian nila. Panay pa rin ang pangaasar nito sa kanya. At maya't maya, kaya hindi naman siya na-boring buong araw. Ngunit nang ihatid na siya nito sa kanyang apartment, ay parang nalungkot siya. Nagpaalam kasi ito sa kanya na mawawala daw ito ng ilang araw.
May aasikasuhin daw kasi ito. Tinanong niya kung ano nga aasikasuhin ito ngunit hindi nito sinabi sa kanya. Hindi tuloy siya makatulog. Nasanay na kasi siya na kasama niya ito. Oh, baka naman napapagod lang siyang turuan ako. Kaya siguro kunwari may pupuntahan siya pero ang totoo ay tinataguan niya ako. Nagpaikot-ikot siyang muli sa kanyang higaan. Hindi niya alam kung ano bang ginawa ni Batas para isipin niya ito ng ganito. Pakiramdam niya ay mamimiss niya ito. Wala pa naman siyang cellphone at wala ding signal doon. Hindi niya ito matatawagan man lang kung may nais siyang itanong. Ilang araw naman kaya mawawala yung lalaking yun? Nagpapadyak siya sa inis. Hindi niya maintindihan kung ano bang kinaiinis niya. Kaya pala halos lahat itinuro na niya sa akin ngayong araw na ito. Hey gosh. Kunwari pa siyang may asikasuhin. For sure nagsawa lang magturo siya. Impacto na yun. Napabuntong hininga na lang si Selena. Ewan ba niya pero hiniling na lang niya na sana'y bumalik agad ito upang makapagpaturo na siya. Tama, para makapagpaturo lang siya. Yun lang ang dahilan niya. Muli siyang napabuntong hininga. Napatingin siya sa kanyang mini pouch bag. Naalala niya ang perang iniwanan nito sa kanya kanina bago ito umalis para daw makapagpapalengke siya habang wala ito. May notebook din itong ibinigay sa kanya. Recipe pala iyon ng iba't ibang ulam na maaari niyang gayahin. Kakainis. Mukhang matagal siyang mawawala. Saan man kaya pupunta ang lalaking yun? Ay, it's not my business anymore. Bakit ko ba siya iniisip? Nais mapaiyak na Selena pagtingin niya sa orasan dahil alas 5 na pala ng madaling araw. Hindi pa rin siya nakakatulog. Buwisit ka talaga. Kahit hindi pa rin siya inaantok ay pinilit na lang niya ang kanyang sarili upang makatulog. Kinabukas ay masakit ang kanyang ulo pagkagising niya. Pakiramdam niya binibiyak iyon. Aray, my head. Napahawak agad siya sa ulo niya dahil kumikirot iyon. Hindi kasi siya sanay na magpuyat kaya marahil nabigla ang kanyang katawan. Hindi na niya alam kung anong oras na siyang nakatulog kagabi. Kung hindi niya pa naramdaman ang pagkulo ng kanyang tiyan ay hindi pa siya magigising. Tiningnan niya ang orasan na nakasabit sa pader. It's only 7 a.m. Muli siya nahiga dahil alas 7 pa lang pala ng umaga. Ngunit muli siyang napadilat nang mapansin niyang madilim pa rin sa labas ng kanyang maliit na bintana. Agad siyang tumayo upang tingnan ang labas ng kanyang bintana. Oh no, gabi na ulit? Napasarap pala ang tulog niya dahil umaga na siyang natulog kanina kaya gabi na siyang nagising ngayon. Sakto namang may kumatok sa kanyang pinto. Miss Celine, nandyan po ba kayo? Boses iyon ni Manong Kaloy. Agad siya lumapit sa pinto upang pagbuksan ito ng pinto. Magandang gabi, Miss Selena. Good evening din po. Why po, Manong Kaloy? Tanong niya sa matanda bago siya napatingin sa hawak nitong tray na may nakatakip. Kumain na po ba kayo, Miss Celine? Tanong ni Mang Kaloy sa kanya. Sa tingin niya ay pagkain ang hawak-hawak nito kaya kumulong muli ang kanyang sikmura. Hindi pa nga po. I'm so hungry na nga po eh. Nahihiyang sagot niya. Ayaw na niyang magsinungaling dahil nagugutom na talaga siya. Ipinagbilin po kasi sa akin kaninang umaga ni Sir Batas na bigyan ko daw ho kayo na makakain ngayong gabi. What po? Sabi niya sa akin baka daw hindi ka makapagluto na maayos. Kaya tanungin daw po kita kung gusto mo ng pagkain. Napalunok siya. Kahit naman pala wala ang impaktong ito ay hindi pa din siya pinababayaan nito. Oh, that's so sweet. Thank you so much po, Mang Kaloy. Tinanggap niya ang tray ng pagkain na ibinigay nito. Walang anuman, Miss Celine. Matanong ko lang, ikaw ba ang bagong nobya ni Sir Batas? Napangiti agad siya sa tanong ni Mang Kaloy. Why po, Mang Kaloy? Gusto ko kasing isali kayo ni Sir Batas sa sayawan sa darating na piyesta ng baryo. Ngunit magkasintahan lang ho kasi maaaring sumali doon. Halatang may kasabikan sa pagsasalita ni Mang Kaloy. Piyesta po? When po iyon, Mang Kaloy? Sa Sabado na, Miss Celine.